Hello guys, ako si Melody at isa akong guro dito sa Japan. At marami akong gustong ibahagi sa inyo tungkol sa buhay ko dito bilang isang guro. Hindi importante ang buhay ko na personal, hindi nyo kailangan malaman. Pero marami akong gustong ibahagi na mga bagay tungkol sa kanilang sistema ng edukasyon. Alam niyo, napakaganda ng sistema ng edukasyon ng Japan. Hindi siya kagaya ng wala akong narinig or nakita na kagaya ng sa kanya. Ang sistema kasi ng Japan is holistic siya. Ibig sabihin, ang sistema ng pagtuturo nila ay hindi para sa kaalaman lang. Nagagamit nila ng maayos ang kanilang sistema ng edukasyon bilang tool para sa kung ano man ang lipunan na gusto nila. So, malaki ang ginagampanan ng education system ng Japan sa paghubog ng kanilang lipunan, lalo-lalo na ng kanilang mamamayan. Kaya kung mapapansin mo, iba ang mga Hapon. Naririnig lang natin sila. Na alam natin, nakikita sa balita, nakikita natin sa research, nalalaman natin kung anong uri ng tao sila. So, kung iisipin mo, saan ba, anong aspeto ba ng buhay mo, pwedeng gawin yon. Kasi kung ang pagbabasihan mo lang ay ang disiplina sa loob ng pamamahay, malamang iba-iba. Kasi bawat magulang, iba yung pamamaraan niya ng pagdidisiplina sa kanyang mga anak. Pero bakit kung titignan mo, bakit yung mga Hapon, parang isa lang yung kilos nila. Isa lang yung vision nila, isa lang yung gusto nilang mangyari. Isa lang yung hangad nila, yung maging maayos lang ang kanilang lipunan. So, saan ba na-achieve yun? At yun, ladies and gentlemen, ang gusto kong ibahagi sa inyo. Kasi ang nakita ko rito, iba kasi ang nakikita ng turista sa Japan kumpara sa amin na araw-araw nandito at nakakasalamuhan namin yung maraming tao. Lalong-lalo na nagtatrabaho kami sa mga paaralan ng Japan. Uh, First-hand namin, these are first-hand experiences kung paano effectively nagagamit ng Japan ang kanilang education system into the society that they want. So, maganda. It's a holistic approach. Ibig sabihin, hindi lang tinuturuan ng mga bata dito ng kung ano ang dapat nilang malaman intellectually, academically, tinuturuan ang mga bata rito kung paano sila magiging isang kapaki-pakinabang na miyembro ng lipunan. So, it's beautiful kasi na-experience namin yun. Nai-enjoy namin yung yung sistema ng Japanese. Alam mo yun, hindi kami nahihirapang mabuhay rito kasi hindi magulo. Hindi kami nahihirapan kasi may mga tumutulong. Hindi tumutulong sa pera, kundi sila hindi tinutulungan nila kaming mabuhay ng tahimik dito sa Japan. At na-appreciate nila na nandito kami para turuan yung mga anak nila. So, in return, kapalit ng sahod at saka ng stay dito, inaayos na lang namin yung trabaho namin. So, gusto ko munang magpakilala doon sa hindi nakakilala sa akin at hindi alam kung nasa na ako. Ako si Melody at again, isa akong guro. Matagal na akong guro. 9 years na akong guro. Kung tutuusin, ayaw ko na ng trabahong to. Sa totoo lang. Nung nasa Pilipinas ako, gumagawa ako ng paraan para makaalis na sa trabahong to dahil ayoko nang magturo. Feeling ko, hindi siya para sa akin. Yeah, sa loob ng 8 taon na yon, iniisip ko hindi siya para sa akin. So, we have a love and hate relationship of this profession. Pinipilit ko siyang takbuhan pero hinuhugot niya ako pabalik. So, sa mga hindi nakakaalam, nag-aral po ako ng law nung nasa Pilipinas ako. Second year lang ang inaabot kasi kailangan ko nang umalis papuntang Japan. At isang yung law school na yon ay isa sana sa paraan ko para
makatakas sa buhay na ito. Pero somehow, kinuha na naman ako ng education system. So, iniisip ko, meron ba akong dapat makita? Kaya ako laging nandito? But then, at the end of the day, it's always a choice. Diba? Choice ko naman maging guro at the end of the day. Pero kung titignan mo kasi yung mga chances, I could have had a chance to change a career kasi ginagawan ko naman ng paraan para magpalit ng career. But nauna na naman yung career na may kinalaman sa pagtuturo. Kaya ako nandito ngayon. So, bakit ba ako nagvo-vlog? Ano bang purpose nito? Ang purpose actually ng vlog na ito is to bring about change. Yun ang ultimate purpose. I don't know kung mangyayari, but that's the ultimate purpose to be able to share with you a beautiful education system na sana kapulutan natin ng aral. Kasi alam niyo kung ang daming OFW ang dami nating OFW. Pero hindi natin naiuuwi ang mga best practices ng bansa kung nasaan man tayo. Primarily because wala naman tayong power. Diba? Wala naman tayong power na baguhin ang sistema. Hindi naman tayo mga politiko, hindi naman tayo mga lawmakers to bring about change. Wala naman tayong kakayahan na yun. But using this social media, na ayaw ko na rin sana, kaya lang mahirap kasing pumikit na lang over the fact na meron kang pwedeng gawin, meron kang pwedeng ibahagi pero hindi mo ginagawa. Parang pangit sa konsensya na meron kang alam pero hindi mo sinasabi. So, doon manggagaling yung mga content ko kasi kung titignan ninyo sa social media, maraming doktor na nagsasalita tungkol sa panggagamot. Maraming lawyers na nagsasalita tungkol sa mga batas. Maraming engineers na nagko-comment tungkol sa mga bahay. Pero anong ginagawa nating mga guro? Diba? Parang usually sasayaw tayo, kakanta tayo in order to get a crowd, get likes. Pero kasi wala naman ako dun sa point na yun. Wala naman ako dun sa part na yun na gusto ko ng like, gusto ko ng sumikat. Wala. As a matter of fact, ayoko sanang sumikat. Ayoko pakita yung pagmumukhang to, but wala akong ibang paraan to, maybe pagka nagkaroon ako ng pera, meron akong pambili ng mga apps na hindi ko kailangan magpakita ng mukha. Maybe ganun na lang ang gagawin ko. But for now, dito na muna tayo sa basic kasi ang importante dito is my intention. So my intention is actually to share what I see so you will know. Okay, yun lang naman yung purpose nito. So magsimula tayo sa isang disclaimer kasi para maiiwas ang lahat sa liability over what I'm going to say now and in the future. So, dito meron akong kumpanyang pinagtatrabahuan pero ayoko silang idamay. So, I'd like to say that, let me read my disclaimer na ilalagay ko rin sa taas nito, hopefully. So, disclaimer says, the views and opinions expressed by the creator are hers alone and does not reflect, directly or indirectly, the opinions of the institutions she represents. Furthermore, the opinions of the creator are purely personal and based on her own knowledge and experiences, not expertise. So, hindi ko po ipinipresenta ang aking sarili bilang isang eksperto sa larangan ng edukasyon, kundi isa lang ho akong ordinaryong guro na gusto magbahagi ng aking mga personal na kaalaman at personal na mga naranasan sa aking journey bilang isang guro. So, yun lang po. Now, to give you a background, sino ba ako?
of course, isa akong guro, meron akong lisensya na magturo, pero hindi po ako graduate ng education. Actually, isa po akong journalism graduate. Hindi ko rin ho iyon na-practice. Actually, nakalimutan ko na, pero the basics, I still know them. Baka dito ko yun magagamit sa pag-vlog. Dito ko yun magagamit. Yung journalism na inaral ko sa loob ng 4 na taon, baka dito ko nga siya magamit. And nag-aral ako ng 2 taon sa UP. Yeah, sa UP para makapagturo. Luckily, after nung natapos ko yon, tapos nag-take ako ng exam, pumasa naman ako. At the rest is history. Nakapasok ako sa DepEd. Nagturo ako doon sa loob ng 8 taon. At umalis na nga ako dahil matanda na ako kasi. Ang purpose talaga kung bakit ako umalis ng Pilipinas. Kasi wala naman akong ibang pagkakataon para makalabas ng Pilipinas. Kinuha ko lang yung pagkakataon na yon kasi 38 na ako nung pumunta ako dito. So, ang tanging paraan lang na pwede tayong makakita ng ibang bansa ay maging guro sa ibang bansa. So, hindi ko rin dapat iwan yung mga anak ko, pero bilang isa sa mga benepisyo ng pagiging isang guro ay makukuha mo yung pamilya mo. So, feeling ko wala namang mawawala sa akin kung iti-take ko. At naipaliwanag ko naman yun ng maayos sa aking mga chikating. So, that's the history of it. Now, so bali 2 bansa na yung aking tinuruan. Ang Pilipinas at ang Japan. So, third world and first world. Bukod doon, eto ang gusto kong ipagmalaki kasi hindi man ako eksperto bilang isang guro. Pero yung karanasan ko ay maipagmamalaki ko kasi nagturo na ako sa senior high school sa Pilipinas, junior high school sa Pilipinas, elementary school sa Japan, preschool sa Japan. Nagturo na rin ako sa mga baby, mga toddlers, 2 to 3 years old, 4 years old. Nagtuturo ako sa cram school at nagtuturo ako sa special education school, SPED na malala, SPED na mild lang. So imagine these are the experiences under my belt na pwede kong ipagmalaki. But ipagmalaki lang. Hindi ko intensyon na magyabang. So pasensya na if I'm sounding mayabang, but hindi naman ako, ano naman ipagyayabang ko, 'di ba? Parang wala naman ako sa posisyon para magyabang. Wala naman ako na-achieve. So, going back sa gusto kong ibahagi sa inyo. Malamang naririnig niyo na ang sistema ng edukasyon sa Japan. So, kung familiar kayo sa PISA, matagal kong kini-question kung ano yung PISA na yan. Pero nung pumunta ako ng Japan, naintindihan ko yung PISA na yan kasi parang siya yung basihan ng edukasyon ng mundo. So, yun ang tinitignan ng PISA yun ang tinitignan ng mundo kung anong klaseng education system meron kayo. Depende sa ranking nyo sa PISA. So, ang tagal na nating problema yan, pero may sagot ako dyan, but maybe in another vlog. Pero ngayon, bilang introduction lang muna, gusto ko munang ibahagi sa inyo na ang Japanese education system ay kagaya rin natin sa Pilipinas. Meron silang pinagbabasihan, which is their constitution. So, mamaya ilalagay ko yan dito sa taas kung may edit ko ito. Pero basahin ko na rin. Sabi sa constitution nila, all people, lahat ng tao, shall have the right to receive an equal education. May karapatang makakuha ng patas na edukasyon corresponding to their ability. Okay? Depende sa kanilang kakayahan as provided by law. The people, so yung mga tao, ay inuobliga to have all boys and girls, yung mga pasok sa edad na ito, under their protection. So, sabihin, if you are a guardian, if you're a parent, if you're a grandparent, whatever, pagka meron kang anak or meron kang bata under your protection,
na pasok sa edad na 'to, kailangan ilalagay mo sila sa school. Kasi, they are supposed to receive ordinary education na binibigay ng kanilang batas. So, panghuli, such compulsory education shall be free. Wala pong bayad. So, merong tatlong base sa constitution na ito. Ang Japan kasi, we have known them for being precise, right? So, ang alam natin, they're precise in numbers. So, pag sinabing 5 minutes, 5 minutes talaga. Pag sinabing 4 minutes, 4 minutes talaga. But they are also precise in words. Yun ang na-realize ko dito. Pati sa words, they are precise. So pag sinabi mong equal, equal. Pag sinabi mong compulsory, compulsory. Pag sinabing free, free. So ano ba ibig sabihin nun? So meron lang tatlong characteristics ang Japanese education system. Of course, number one, they are equal. Number two, it's compulsory. Number three, it's free. Paano ito nagiging equal? Sabihin, lahat ng bata under the compulsory education level, ibig sabihin, papasok sila dapat sa school. So, whether or not you are mentally disabled, physically disabled, normal, whatever, merong paaralan para sa'yo. Okay? So, ang school ko bilang, dalawa kasi yung school ko dito, yung isa normal na elementary school, yung isa malalang special needs school. So, dun muna tayo sa normal. So, sa loob ng normal na public school dito sa Japan, meron dun isa, dalawa, tatlo na special needs school. Special needs class, I'm sorry. Special needs class. So, merong mga batang natututo under the normal class, regular class. Meron namang special needs class. At this is what I wanted to tell you about the special needs class. So, doon muna tayo sa public school. Ang nandoon sa public school, hindi sila physically disabled. They are just having this learning disability. So, ang learning disability na yon prevents them from being in the regular class. So, itong maganda. Kasi sa atin sa Pilipinas, dati ang alam ko, baka kaya walang teachers masyado sa elementary or SPED natin kasi wala tayong budget. Yun ang pagkakaalam ko. Pero nung naging televised na ang budget deliberations, nakita nyo, ang dami nating pera. Yun ang masakit sa akin nung pinapanood ko yun. Ang dami pala nating pera. So all this time, we are being deprived of our chance, lalo na yung mga bata, of their chance to study or to learn or to be provided with the education that they deserve. Kasi kinukuha nila. That's the sad part of it. Yung parang kanya-kanyang kuha lang yung mga ayoko na mag-comment kasi hindi naman ito political vlog. So, yun lang, yung to give you an example, ang isang klase na yun are only around 10 to 15 students. Pero ang teachers doon, 7. So, look at them, imagine kung paano nila ina-allocate ang kanilang resources. Inilalagay nila doon sa kung saan kailangan. Doon, yun yung maganda. Kasi, yung mga normal na estudyante, they need maybe 1, 2 teachers. Depende sa level. Pero normally, isa lang. Yun ang normal. Pero sa special needs, 7. Kasi, ang mga bata doon, meron silang mga special na pangangailangan. So, kailangan merong nag-aalalay sa kanila at hindi yung kaya ng isang guro. Kasi nga, special needs. By the term itself, they have special needs kaya sila nandoon. So, imagine their education system, their government responding to that need, responding appropriately to that need. So, pinoprovide yung mga teachers na kailangan kasi doon kailangan. Na kung tutuusin yung mga batang ito, wala namang, parang feeling ko hindi naman sila magiging productive citizens of Japan. But since
equal sila, binibigay nila yon base sa kung ano yung pangangailangan, base sa abilidad. So, that's number 1. Next, it's compulsory. So, kanina sinabi na doon na under your protection kung ikaw ay magulang, if you have kids under your protection that are within this compulsory level, kailangan dadalhin mo siya sa school. Otherwise, you're depriving them of their rights to education. So, paano ba yun nila na-implement? Dito sa Japan, you have to report. Kailangan i-report mo yung miyembro ng pamilya mo. So, ang sistema rin dito, kung ano yung address ng bata, doon siya pupunta sa pinakamalapit na school doon sa bahay niya. So, ano ba ang maganda? Kasi bawat bawat magulang, parent, guardian, whatever, bibigay mo yung number mo doon sa school. Ang school, meron silang master list. Actually, nakakapagtaka nga kasi yung master list nila, isang laminated lang na papel na gano'n, back to back. Nandoon lahat ng pangalan ng school, ng estudyante nila at yung numbers, contact numbers kung saan pwedeng tawagan tungkol doon sa bata. So, kapag ang bata absent, dapat before 8 o'clock, makatawag na yung magulang sa school. So, yung phone number nila, yung telephone nila sa school, ring lang ng ring yun. Ring lang ng ring. So, before 8 o'clock, malamang yung mga tumatawag doon, mga parents, meron silang isang board. Meron silang isang board doon na pinagsusulatan nila kung sino yung wala today. So, it's very efficient in such a way that when you go to the teacher's room, pag pumunta ka sa teacher's room, makikita mo na sino yung wala sa ganito, sino yung wala sa ganyan. So, meron ka ng prediction. So, kung ilan yung magiging estudyante mo. Besides that, so, kapag ka naman, hindi ka pumasok, tatawagan ka ng teacher. So, tatanungin kung bakit hindi pumasok si ganito. Tapos pagka medyo matagal na siyang absent, pupuntahan siya ngayon ni teacher. Pupuntahan siya, bibisitahin siya sa bahay kung bakit hindi siya pumapasok. So, chine-check yung bata kasi nga, compulsory. Ibig sabihin, at the time na dapat nag-aaral yung bata, dapat nag-aaral siya, hindi kung saan-saan. And of course, lastly, it should be free. So, ang textbooks are free of charge across the country. At meron din dito, depende sa city, meron silang assistance sa mga bata na may financial difficulty. So, binibigyan nila ng stationery, commuting expenses, school excursion, kailangan nilang pinoprovide nila ng support. And of course, the school lunch, libre kasi hindi pala libre, yung mga bata dito sa school nagkumakain ng lunch. But sa ibang vlog na yon ang tungkol doon. So, another thing, yung children of foreign residents in Japan have the opportunity to receive primary and lower secondary education free of charge in national and international and public school. So, ang pagkakaalam ko kasi yung kapag ka-in-enroll mo siya sa international school, may subsidy ang gobyerno doon. Pag sa public school naman, free na. Wala ka nang babayaran. So, like say for example, ako, dinala ko sila Winnie dito. So, for the period of that primary level and up until junior high school, third year kung sa atin, libre yon, walang bayad. So, that's how they do it here. And they abide by it. Yung binasa kong articles in the Constitution, they abide by it. Doon umiikot ang iba pang provisions ng kanilang guidelines or whatever. Doon umiikot sa Constitution na yon na kailangan equal, kailangan compulsory, kailangan free. So, yun muna sa ngayon. Kailangan kasi natin mag-lay ng framework
ng legal basis as to ano yung mga dinidiscuss natin dito. And later on, habang mas marami tayong nalalaman, you will see na lahat ng yun papunta lang doon. Kumbaga siya yung mother, siya yung pinaka konteksto ng lahat ng ito. Doon siya nanggagaling sa Japanese Constitution na yun. So, kung para sa atin na ang nandyan yung Constitution, malinaw na malinaw, ginugulo pa rin, binabago pa rin, yun ang pangit. Doon mo makikita. Their Japanese Constitution becomes the law. Sa atin, merong Philippine Constitution pero binabago. So, again, hanggang dito na lang muna. I will tell you more about many things. So, huwag kayong mag-alala. Marami pa akong ikikwento. Sa ngayon, yun muna. Okay? So, makikita niyo yung pinagkaiba ng konstitusyon nila na sinusunod nila sa konstitusyon natin na hindi natin sinusunod. So, doon tayo nagkakaproblema when we change something that we are not supposed to. So, yun lang muna sa ngayon. Huwag kayong mag-alala. I have so many things to tell you about. But I would just like to tell you one thing, whether may kinalaman ito sa personal, may kinalaman, applicable itong quotable quote ko na ito. What you allow is what will continue. So sa larangan ng edukasyon, kung ano ang inaalaw natin, yun ang mangyayari. So I hope to talk to you soon next time. Tama ba ang English ko? Okay, so yun, sana, um, I remember. Please like, share, and subscribe to my channel. Okay? So, paki-click na lang ang button dyan. Kasi sa YouTube, I need 50 subscribers to be able to do live YouTube live stream. Yeah, YouTube live stream. I wanted to use that, kaya lang hindi ko magamit. Mas madali kasi doon sana. But I couldn't because I only have 9 subscribers. So I need 41 more. So if you please like, click the notification bell, and subscribe and share. I can't believe I'm saying this, but I'm saying this now. Hopefully, lumaki ito, dumami ang mas nakakaalam. And thank you. You can comment para mabati ko next time. Please type it in kung ano yung gusto nyong pag-usapan, ano yung gusto nyong malaman tungkol dito. I hope I have made it interesting, and I will try to do my best to make it more interesting kasi this is just my first time, so I have much to learn. Yun lang muna sa ngayon. Thank you very much for your time. Have a good day. Bye.